Shalom, shalom, aking mga kapatid sa pananampalataya. Ito na naman po yung kapatid na si Roland, na muli ay binibigyang pagkakataon ng ating rabay na makapangaral uli ng kanyang salita. At sana sa mga nakikinig at sa mga makikinig pa, naway ang pagpapaalam, pangunawa at kaalaman po ay mapasa akin. At kung maapakan man po ng rabay ang inyong mga paa, sabihin lang po natin na outs. And then sana po tayo ay magkaroon ng kababaang loob. Hindi po sana tayo magtampo. Dahil mahirap magtampo sa bigas. Dahil alam natin ng lahat ng ating pagpapala ay nagmumula kay Amang Yahweh sa pamamagitan ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Kaya kung kayo po'y nakahanda na, ang lagi nating sinasabi, ang maikling lapis ay mas mainam kaysa sa mahabang memorya. Kaya talasasin po natin ang aral na ibinigay ng ating rabay, At ito ay may kinalaman uli sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Lalo na po sa atin na mahilig manood ng kung ano-anong mga klaseng mga palabas sa YouTube tungkol sa mga aral na gusto nating maunawaan. Sa mga nagsusubscribe na mga babasahin tungkol sa ano ba talaga ang tunay na kaligtasan. At ano nga ba talaga ang tunay na salita at kautusan ng ating Ama. Kaya talasasin po natin ang aral ng rabay. At sana po, ulitin ko, kung kayo man po ay maapakan sa salita ng rabay, huwag kayong magalit doon sa nagsasalita. Ako lamang po ay nautusan lang na magsalita ayon sa ibinigay na aral ng ating rabay. Ang pamagat po ng ating aral na ibinigay ng rabay ay proving time is coming. Ang anong Tagalog ng proving? Yung pagpapatibay ng pananampalataya daw po ay darating at dumarating. Kumbaga nangyayari at mangyayari pa. At mauunawaan natin dito yung gustong ipahiwatig at ipaalam ng rabay na sa mga araw na darating o baka nangyayari na, may mga dapat tayong patunayan sa ating pananampalataya. May mga dapat tayong bigyang diin sa mga aral na naririnig natin para tayo magtumibay sa pananampalataya. May mga bagay na dapat nating ipaglaban sa mga salitang ating maririnig at mababasa. Dahil baka ang mga aral na maririnig po natin ay hindi ayon doon sa narinig na nating aral mula sa ating rabay. At sana, tayo ay huwag manghinawa na alamin kung alin sa mga salita at aral na ating naririnig at nababasa ay yung katotohanan mula sa ating Ama. Dahil alam natin ng kwento, marami ang magsasabi ng mga salitang sinasabing galing kay Amang Yahweh. Marami ang mga mababasa ninyong mga aral na nagsasabing ganito ang tama o ganoon yung tama. Pero alam natin ng kwento na iisa ang tama. Ito ang salita ni Amang Yahweh. Kaya patunayan natin ang ating pananampalataya na ito ay totoo. At sa mga aral at salita na ating naririnig kung kani-kanino, sana ay magkaroon tayo ng discernment o yung pagtutuos kung ito nga ba ay totoong galing kay Amang Yahweh o ito ay aral o salita lamang ng isang tao. Simulan po natin ang kwento ng ating rabay dito po sa aklat ng pangalawang Timoteo. Ito yung sulat ni Apostol Saulo kay lingkod na Timoteo. Now, alam natin na si Timoteo ay naging protege ng ating Apostol Saulo. At lahat ng kanyang mga sulat nang siya po ay mamatay, iniwan po niya kay Timoteo para ingatan. At ito ang dahilan kung bakit nabuo ang bagong tipan dahil 13 aklat dito. 14. Kung isasama natin ang sulat sa mga Hebreo ay galing po kay Saulo. Kaya basahin po natin ang sinasabi dito sa aklat ni Timoteo, pangalawang sulat, sa chapter 4, verse 3. Ito, talasasin natin. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ng magaling na aral. Ouch. Now, ang sulat na ito ni Saulo ay para kay Timoteo
na siyang inutusan niyang manguna sa pangangasaba, pangangaral sa tunay na aral ng ating Ama at ng ating Rabay sa bandang Efeso. Si Timoteo po ang namuno sa pananampalataya ng mga kapatiran sa Efeso. At sinasabi ni Saulo na sa mga kapatiran na nananampalataya, darating daw ang araw, sabi niya, na mayroon daw sa kanila ang magkakaroon ng tinatawag na hindi nila titiisin ang magaling na aral, meaning yung totoong aral. Kaya ito ay napansin natin at mapapansin natin na marami sa atin ang mga wawala. Dahil may mga maririnig silang aral. Ayan. Yung mga doktrina na sa kanilang pangunawa ay ayon sa kanilang gusto dahil sila'y binabagabag sa aral na narinig nila. At ito'y hindi nila masunod dahil ayaw nilang sundin. Kaya ang sabi ni Saulo dito, sabi niya, darating ang araw, sabi niya, at darating ang panahon na hindi nila titiisin. Now, kanino ang kanyang aral? Sa mga kapatiran ng bandang Efeso. So, ang mga sinasalita dito ni Saulo ay aral para sa mga nananampalataya. Kaya sinasalita ko din naman sa inyo. Dahil kung magbibigay tayo ng aral sa iba, mas unahin natin ang sangbahayan ng Ama. Dahil ito ang dahilan kung bakit isinulat ang Biblia. Para kanino ba ang salita ng Ama? Para sa kanyang sangbahayan. Ano po? Kaya sabi niya rito, darating ang panahon na marami ang hindi titiisin ng magaling na aral. Anong gagawin? Kundi pagkakaroon nila ng katinang tainga. Ayan. Magkakaroon sila ng katinang tainga, yung kiliti ng tainga. Dahil hahanapin nila yung mga aral na pabor sa kanila. Now, ulitin ko. Yung aral na pabor sa kanila. Yung aral na pabor sa kanila. Dahil hindi nila gugustuhin yung totoong aral. Sila ay magsisipagbunton sa kanilang mga sarili na mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita. Maghahanap daw sila ng mga mangangaral na kapareho nila ang hilig at gusto. Kaya yung maririnig nilang aral doon sa gurong gusto nilang pakinggan ay ayon sa kanilang nais. Pero yung nais ba nila ay maayos at tama at may kalooban ni Amang Yahweh? Hindi po. Ang sabi ni Saulo, ayon sa kanilang masasamang pita. So, kung mayroon man po sa atin, tabi-tabi po, wag naman po sana kayo, ay makakarinig ng aral. At yung aral na narinig ninyo ay taliwas sa aral na ipinapangaral ng Rabay, pero naging kiliti sa inyong mga tenga. Bakit? Mas gusto mo itong sundan na aral. Bakit? Dahil ito ay gusto mong mangyari sa buhay mo. Ulitin ko uli. Ang kiliti ng tainga na naririnig mong aral ay maaaring hindi ito yung tunay na aral. Pero ito'y ipinagpapauna ni Saulo na marami daw sa atin ang makikinig sa mga aral na nakakakiliti sa tainga o nakapagpapakati sa ating mga tainga at doon daw tayo bubunton sa mga gurong ganito ang inaaral. Mga kapatid ko, tandaan po ninyo, ang mga narinig nyo na, sa mga aral na maririnig nyo, dapat meron kayong kahustuhan. Meron kayong masasabing, ito ba ay galing kay Amang Yahweh? O galing lang sa kung kani-kaninong aral na hindi naman dapat sundin. Pero baka magkaroon ng kiliti ang inyong mga tainga. Baka ito'y mangyari sa inyo. Kaya sabi dito sa aklat ni Isaiah chapter 8 verse 20, ito ang sabi. Isaiah chapter 8 verse 20, dito mo daw matatalastas kung ang aral na maririnig mo ay aral ng Ama o baka ito'y nagpakiliti lamang ng iyong tenga
dahil ginusto mong mapakinggan at gusto mong mangyari sa buhay mo, sinundan mo na. Pero sabi ni Propeta Isaiah dito sa chapter 8 verse 20, eto, sa kautusan at sa patutuo, kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang katotohanan sa kanila. Ano pong sabi dito ni Propeta Isaiah? Sa mga naririnig mong aral, sabi ni Propeta Isaiah, kung ang mga naririnig mong aral ay hindi ayon sa kautusan at hindi ayon sa mga patutuo na narinig mo na nabasa mo mismo sa Biblia, ang dahilan ay ang mga aral na narinig mo ay walang katotohanan. Nagpakitilang o nagpakiliti lang sa tenga mo, nagpakati lamang sa iyong pandinig. Pero sa katotohanan, wala daw silang liwanag. Wala kang mahihitang makapagbibigay ng magandang kahihinatnan sa iyong buhay. Ibig sabihin, ang lahat ng mga naririnig mo ay mga magiging walang kabuluhan. Katulad ng mga naririnig ninyong alam na nagsasabi na dahil tayo daw ay nagdagdag bawas, kaya hindi dapat sundin ang salitang pangalan ni Amang Yahweh. Narinig nyo na yung kwento na yan. Yung mga nagsasabi na pinalitan na ang araw ng pagsamba, ginawa ng linggo, narinig nyo na rin yan. Pwede nang magtrabaho sa araw ng Sabado, narinig nyo na rin yan. Now, kung ito yung nakapagpakiliti ng inyong mga tainga, bay mga kapatid ko, ang sabi ni Propeta Isaiah, wala sa iyo ang patutuo at ang kautusan. Dahil wala sa iyo ang liwanag kung ito'y maniniwala ka sa salitang narinig mo. Kaya talasasin mo kapatid ko, sa mga nangangaral ng ganitong mga aral, mag-ingat ka kapatid ko dahil baka masama ka sa sinasabing makakati ang mga tainga at ikaw ay sumunod sa mga salitang iyong narinig at nabasa. Kaya sabi niya dito sa Mateo chapter 7, dito pa makikita mo pa yung pagkakaiba ng mga nangangaral na naririnig mo. Mateo chapter 7 verse 16. Tignan mo daw, talasasin mo. Sabi niya, sabi ng ating rabay nung siya nangangaral, sa mga gustong mangaral din ng kanyang salita. Sabi dito sa Mateo chapter 7 verse 16. Sabi niya dito, sa kanilang mga bunga ay inyong mga kikilala sila. Makikilala mo daw sila sa mga bunga. Anong klaseng buhay mayroon yung nangangaral sa iyo? Yung napapakinggan mo na aral, anong klaseng buhay mayroon sila? Kilala mo ba kung sinong kanilang mga anak? Ang kanilang mga asawa, ang kanilang hanap buhay? Alam mo ba kapatid ko? O wala na siyang hanap buhay dahil ikaw ang nagpapakain sa kanya? Now, hindi naman po masama sana kung totoo yung ibinibigay na aral. Kaya, tingnan mo kung ano yung kanyang bunga, kung ano yung kanyang gawa. Ano po? Kaya, sabi ng rabay, makikilala niyo sila sa kanilang mga bunga. Makakaani baga ng mga ubas sa mga tinikan o ng mga ibos sa mga dawagan. Dahil kung makikilala daw ninyo kung anong klaseng gawa ang mayroon sila, sinasalita ng kanilang mga bibig, nangyayari ba sa kanilang mga gawa? Dahil sinasabi ng rabay, kung wala kayong makikitang mabubuting gawa, dahil wala sa kanila ang katotohanan. Kaya sabi ng ating rabay, hindi pwedeng mag-ani ng ubas sa may tinikan. Bakit? Dahil ang kanilang mga aral ay walang kabuluhan. Kaya hindi siya magkakaroon ng bungang maayos. Hindi siya magkakaroon ng bungang mabuti. Bakit? Ang mga sinasalita nila ay hindi ayon sa patutuon ng ating rabay. Kaya talasasin mo kapatid ko. Gayon din naman, ang bawat mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti. Datapwat ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. Dito mo mapagtatanto kapatid ko, kung sino ang nagbibigay ng tunay na aral at yung hindi tunay na aral. Makikita mo sa bunga.
Kilalanin ninyo, sabi nga sa ibang salita, kung sino yung mga nangangaral sa inyo. Hindi basta marunong magsalita, pwede nang mangaral. Abay kapatid ko, tandaan mo palagi, kung wala sa kanila ang kautusan at patutuo, at sila'y magsasalita, mangangaral, magkukwento ng hindi nasasalig sa kautusan at sa patutuo ng rabay, abay kapatid ko, kilalanin mo, wala sa kanilang katotohanan. Marami kayong maririnig na kwento, ano po? Isinasakripisyo ang mga salita ng ating Ama. Isinasakripisyo ang pangalan ng rabay. Bakit? Pareho lang daw ang pangalang Jesus at ang pangalang Rabay Yeshua. Abay, kapatid ko, baka nakakalimutan mo, yung pangalang Yeshua ay may kapangyarihan mula sa Ama. Sa pangalang Jesus, kilalanin mo kung anong ibig sabihin ng pangalang Jesus na sinasampalatayan mo. Itataas ko ang kamay ko dahil nung panahon nanampalataya din ako sa pangalang Jesus. Pero I don't know any better. Ngayon, natutuwa ako dahil ipinaunawa ng Ama ang ibig sabihin ng kanyang tunay na pangalan. Kaya ako ay nagpapasalamat dahil naunawaan ko ang kagustuhan niya na ako'y maligtas balang araw. Kaya mga kapatid ko, talasasin po natin. Bagamat hinihintay pa lang natin ang tinatawag na paghuhukom, ngayon pa lamang po ay nakasigurado na tayo dahil hanggat tayo po ay nananatili sa araw ng rabay na ibinigay sa atin, wala pong makakakuha sa atin. Ano po? Talasahin po natin ang kwento. Kaya, sabi niya dito sa verse 18, hindi maaari na ang mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama at ang masamang punong kahoy ay magbunga ng mabuti. Sa mga aral na walang kabulahanan o walang pakinabang, walang kabuluhan, wala daw kayo makukuhang mabuting bunga. Kaya ingatan po ninyo mga kapatid ko yung aral na naririnig ninyo. At yung mga ibinibigay ninyong aral sa mga mahal nyo sa buhay, dapat galing sa salita ng Ama at hindi lang narinig ninyo kung saan sa ang YouTube. Dahil baka at the end of the day, instead na kayo ang maging dahilan para mailapit ninyo ang inyong mga mahal sa buhay, kayo maging dahilan para sila'y mailayo. Huwag naman po sana, Huwag naman po sana. Kaya sabi dito sa aklat na mga Gawa, chapter 17, verse 11, kaya kung kayo ay may maririnig na aral, gawin natin ang ginawa ng mga nakarinig ng aral ng panahon ng mga apostol. Sabi dito sa aklat na mga Gawa, chapter 17, verse 11, chapter 17:11, sabi po niya dito sa aklat ng mga Gawa, ngayon lalong naging mararangal ang mga ito kaysa sa mga taga Tesalonica. Bakit? Sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap at sinisiyasat sa araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. Ano daw ang ginagawa ng mga napapangaralan ng mga apostol ng panahon nila? Tinatanggap daw nila ang salita. Tinatanggap nila yung mga aral na naririnig nila. Pero pagdating daw sa bahay, anong ginagawa nila? Sinisiyasat sa mga kasulatan para malaman daw nila kung ito yung totoong aral. Kaya kapag kayo po ay may narinig na aral, kung hindi nyo alam yung kwento, magtanong kayo. Kung hindi naman kayo makapagtanong at meron kayong Biblia, hanapin ninyo sa Biblia. At kayo mismo ang magpatunay kung tama yung aral na naririnig ninyo. Now, hindi ko sinasabi na kayo ay huwag makinig sa ibang aral. Ang sinasabi ko bilang kapatid nyo sa pananampalataya, siyasatin ninyo ang bawat aral at salita na maririnig ninyo na may tungkol sa pananampalataya. Hindi kayo basta-basta mananampalataya. Bakit? Dahil baka hindi niyo nauunawaan yung kwento sa mga binabasang bersikulo. Maalala natin ang kwento kung paano mag-aral ng Biblia.
Baka pag narinig kayong may isang salita sa bersikulo ng Biblia, tama naman yung pagkakasulat. Pero baluktot ang naging pangunawa, abay baka makarinig kayo kagad ng ganito, manampalataya kayo kagad. Talasasin nyo ang kwento. Balikan ninyo ang aral na narinig ninyo at basahin ninyong mabuti kung ano yung tunay niyang ipakahulugan. Dahil sinasabi dito sa unang Korinto, ayan, sa unang Korinto, chapter 2, verse 14. Ito ang sabi sa unang Korinto. Chapter 2, verse 14. Ito ang sabi. Ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Ama. Sa mga tao daw sa laman na nagbabasa ng Biblia na walang Espiritu ng Ama, hindi sumasaklulo sa kanila ang Espiritu ng Ama, hindi lumulukob sa kanila ang Espiritu ng Ama. Ang kanyang pangunawa, sabi niya, ay Espiritong makalaman. Bakit? Sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa kanya. Hindi daw niya ito mauunawaan. Kaya ang kanyang pangunawa ay para lang sa pangunawa ng laman. Hindi pangunawang espiritual na galing sa Ama. Kaya kilalanin ninyo yung mga nangangaral dahil baka ang kanyang pangunawa na naririnig niyong kwento kapag binabasa ang salita sa Biblia, twisted yung ibinibigay na pangunawa. Bakit nagiging twisted? Dahil hindi siya nilulukuban ng banal na Espiritu ng Ama, kaya mali yung kanyang kwento. Dahil hindi niya daw ito mauunawaan. Bakit? Kamangmangan daw sa kanya ang salita ng Ama. Hindi niya ito may papaliwanag ayon sa gustong ipaunawa ng banal na Espiritu ng Ama. Kaya kung minsan iisa ang ating binabasang salita ng Biblia, mali ang aral. Bakit? Dahil mali yung kwento. Mali yung pangunawa. Kaya tandaan niyo palagi kung paano mag-aral ng Biblia, itinuro sa atin ng rabay. Simulan niyo sa chapter ng Biblia, basahin niyo yung buo. At huwag lang kayong manampalataya sa iisang bersikulo. Dahil pwedeng maging mali ang pangunawa dito. Kaya tandaan po ninyo, sabi dito na ginawa ng mga aklat ng mga gawa kanina, pinag-aaralan nila, tinutuos nila sa kasulatan kung tama yung narinig nilang aral. At dito naman sa Korinto, sabi niya, pinag-iingat tayo. Bakit? Dahil baka ang nagbibigay ng aral walang lukob ng banal na Espiritu. Hindi tama yung kanyang magiging pagpapaliwanag. Kaya sabi niya dito, sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa kanya at hindi niya nauunawa. Bakit? Sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Sinisiyasat daw ang salita ng Ama ayon sa Espiritu, kaya ang ating pangunawa hinihiling natin sa ating Ama. Dahil baka mali ang ating magiging pangunawa. 15, ngunit ang Espiritu ay nagsisiyasat sa lahat ng mga bagay at siya'y hindi sinisiyasat ng sinuman. Ang Espiritu daw ng Ama ang sumisiyasat sa lahat ng mga bagay. Kaya, mga kapatid ko, kung hindi po ninyo nauunawaan ng salita ng kwento ng Biblia, magtanong po kayo. At ipanalangin nating pareho ang katuturan ng gusto ninyong maunawaan. Or kayo na mismo ang humingi ng pangunawa sa Ama. Bakit? Dahil tayong lahat ay may direct access sa kalangitan sa pamamagitan ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Hindi po lamang yung namumuno ang may access na ito'y maling aral uli sa mga naririnig ninyo. Dahil yung kanilang mga pamunuan, parang sila lamang yung pwedeng magsalita at makipag-usap kay Amang Yahweh. Hindi po. Lahat po tayo ay may direct access sa kalangitan. Dahil lahat tayo ay pwedeng kumausap kay Amang Yahweh sa pamamagitan ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Ito yung tunay na aral. Hindi po yung aral na narinig ninyo na ang pwede lamang makapagsalita sa Ama ay yung namumuno. Abay, hindi po ganun ang aral ng Rabbi. Ano po? Lahat po tayo ay may karapatan.
Kaya talasasin po ninyo ang aral, mga kapatid ko. Kaya sabi niya dito, Efeso chapter 5 verse 10. Efeso chapter 5 verse 10. Sabi niya dito na inyong Efeso chapter 5 10. Na inyong pinatutunayan ang kinalulugdan ng rabay. Patunayan daw ninyo na ang mga naririnig ninyong aral ay kinalulugdan ng rabay. Tayo daw ay magtuos doon sa naririnig nating aral at salita. Patunayan daw natin sa ating mga pangunawa kung ito nga ay kinalulugdan ng rabay. Tama ba yung salitang ating narinig? Tama ba yung pangunawa na ibinigay sa ating pagpapaliwanag? Tayo daw mismo makapagpapatunay. Bakit? Dahil naaralan na tayo sa salita ng ating Ama. Hindi siya nagkulang ng pagpapangaral sa atin. Sabi nga sa ibang salita, gumigising siya ng umaga para utusan ang kanyang mga lingkod para magbigay ng aral. Wala po kayong excuse. Huwag niyong sabihin kayo ay ignorant of the law. Huwag niyong sabihin na wala kayong alam. Ano po? Meron kayong mapagtatanungan kung nanaisin ninyong maunawaan ang salita ng Ama. Kaya sabi dito sa unang Juan, 1 John chapter 4 verse 1. 1 John chapter 4 verse 1. Ito ang sabi ni 1 John. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu. Hindi lahat ng nangangaral ay totoo. Hindi lahat ng mga nagsasabing kilala nila si Amang Yahweh ay talagang totoong kilala nila si Amang Yahweh. Hindi lahat ng mga nagsasabing ang aral ito ng rabay ay aral talaga ng rabay. Kilalanin ninyo yung kanilang mga sinasalita. Alamin ninyo ang pagkatao ng mga nagkukwento. Dito nyo mapapatunayan kung tama nga yung kanilang sinasalita. Kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Ama. Bakit? Sapagkat maraming magsisilitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. Marami daw. Hindi sinabing konti. Marami, meaning mas marami ang mangangaral ng maling aral. Marami ang magpapaliwanag ng bulaang pagpapaliwanag. Now, mga kapatid ko, hindi na ito sana maging bago sa inyo na maraming mga nangawawala sa pananampalataya dahil sa mga maling aral na narinig nila. At ang problema po dito, nanampalataya sila doon sa maling aral. Bakit? Kasi ito'y nagpakaliti ng kanilang mga tenga. Gusto nila yung kanilang narinig eh. Imagine mo, hindi na sila mangingilin ng Sabado. Pwede na sila magtrabaho. Dagdag kita sa kanilang mga ikabubuhay. Gusto nila yun. Ano po? Hindi na sila mangingilin pa ng mga piyestang pangilin. Gusto nila yun. Bakit? Hindi sila mag-absent ng karamihan. Madadagdagan uli yung kanilang kinikita. Ano po? Maraming mga itong mga aral. Hindi na kailangan pang sundin ng kautusan. Bakit? Tayo ay naligtas na dahil sa pananampalataya sa anak ng Ama. Kaya hindi na kailangan gawin pa ang kautusan. Gusto mo itong aral. Bakit? Dahil ito yung gusto mong buhay. Wala kang accountability. Dahil nananampalataya ka na ano man ang gawin mo sa buhay, maliligtas ka din balang araw. Etong gusto mong aral, ito yung nagpakiliti sa iyong tainga. Bakit? Dahil gusto mo yung kanilang aral. Bay nga mga kapatid ko, sabi ng ating Apostol Yohanan, subukin ninyo lahat ng mga espiritu. Yung mga aral na narinig ninyo, subukin ninyo, prove it. Kung ito nga'y totoong aral. Gawin natin yung ginawa ng mga aklat na mga gawa kanina. Tinanggap nila ang aral, pinag-aralan sa bahay, at ikinumpara sa mga kautusan at sa mga kasulatan na alam nila. Kaya sabi ng ating rabbi, sabi dito sa aklat ni Jeremiah, nung panahon din ni Jeremiah, ganito rin ang kwento. Hindi na ito bago. Nangyari na ito nung panahon ng mga apostol, nangyari nung panahon ng mga propeta, ibinabalik na aral ng rabbi. Bakit? Dahil mangyayari uli sa ating panahon.
Jeremiah 23. Nung panahon ni Jeremiah, ganito rin ang kwento. Nangangaral si Jeremiah sa gagawin ni Amang Yahweh na ibinigay na hatol sa bayang Israel. Pero marami ang kumontra kay Jeremiah. Ganito yung aral na ibinigay nung panahon ni Jeremiah. Jeremiah 23 verse 16. Ganito ang sabi ni Amang Yahweh ng mga hukbo. Huwag ninyong dinggin ang mga salita ng mga propeta na nanganghuhula sa inyo. Pero sabi ni Amang Yahweh, bakit kayo maniniwala sa mga propeta na hindi ko inutusan na magsalita sa inyo? Ang sinabihan kong magsalita ay si Jeremiah, pero hindi kayo nagsisampalataya kay Jeremiah. Mas ginusto nyo ang ibang propeta na hindi ko naman inutusan. Narito, sabi niyang ama. Anong sabi niya? No. Sila'y nagtuturo sa inyo ng walang kabuluhan, yung mga propeta daw na hindi inutusan ng ama, yung mga mangangaral daw na hindi sinugo ng ama. Anong ituturo daw sa inyo? Mga walang kabuluhan. Anong kanilang ginagawa? Sila'y nagsasalita ng pangitain ng kanilang sariling puso at hindi mula sa bibig ni Amang Yahweh. Ouch! Yung mga sinasalita daw nila, yung kanilang mga ikinikwento, kathang isip ng kanilang puso. Hindi daw galing kay Amang Yahweh. Now, mararamdaman ninyo ang kanilang mga sinasalita kung ito'y gawa-gawa lamang nila. Mararamdaman ninyo. Bakit? Tutuusin ito ng banal na espiritu na lumulukob sa atin. Bakit? Dahil ang alam nating kasulatan ay hindi ganun yung pagkakaunawa. Kaya malalaman natin na gawa-gawa lang nila yung kanilang kwento. Kaya sabi ni Amang Yahweh, ito'y galing sa kanilang sariling puso at hindi galing sa akin. Now, muli, paano natin malalaman na hindi galing kay Amang Yahweh? Balikan natin yung sinabi ni Isaias. Sa kautusan at patutuo, kung hindi sila magsasalita ayon sa salitang ito, sabi ni Propeta Isaias, ito'y dahil wala sa kanilang katotohanan. Kung ang kanilang mga aral ay instead na sundin ang kautusan, nangangaral sila na wala nang silbi ang kautusan. Abay, mga kapatid ko, ibang aral yung naririnig mo. Pag nagsasabing dagdag bawas, masama sa salita ng Ama, abay kapatid ko, maling aral yung naririnig mo. Dahil hindi kinikilala ang pangalan ni Amang Yahweh dahil ito daw ay dagdag bawas. Narinig ko na ito noon. 20 years, 30 years ago. Ngayon, naririnig ko uli. Abay, mga kapatid ko, wag naman sana. Ano po? Wag naman sana. Kaya sabi niya pa dito sa verse 17, kanilang sinasabing lagi sa kanila na nagsisihamak sa akin, sabi ni Amang Yahweh. Sa mga nagsasalita daw at nangangaral ng ibang aral, kinukot-in-quote nila ang pangalan ni Amang Yahweh. Sinasabi nila na ito'y galing kay Amang Yahweh. Bagamat alam natin ang kwento, na ipinagbabawal ni Amang Yahweh na dalhin ang kanyang pangalan, bigkasin ang kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Kautusan yun, pangatlong kautusan. Huwag mong babanggitin ang pangalan ni Amang Yahweh mong Elohim sa walang kabuluhan. Pero kung hindi nila ito alam, bakit? Dahil wala sa kanilang pangunawa, abay, ikukot-in-quote nila na galing na ito kay Amang Yahweh. Pero sabi ni Amang Yahweh, kayo'y magkaroon ng kapayapaan. At sa bawat isa na lumalakad sa katigasan ng kanyang sariling puso, ay sinasabi nila, walang kasamaang darating sa inyo. Etong sinasabi nila nung panahon ni Jeremiah. Taliwas ito sa sinasabi ni Amang Yahweh. Bakit? Ang sinasabi ni Amang Yahweh kay Jeremiah, sabihin mo, Jeremiah, sa mga bayang Israel, magpasakop sila sa Babylonia. At sumunod sila sa Babylonia para maligtas sila. Yun ang sabi ni Amang Yahweh. Pero ang sinasabi ng mga bulang propeta, walang mangyayari sa inyo. Bakit? Kasi ipagtatanggol kayo ni Amang Yahweh. Yun ang kanilang sinasalita.
Hindi madudurog ang bayang Jerusalem. Bakit? Mahal ni Amang Yahweh ang bayang Jerusalem. Now, kung isipin ninyo, napakaganda sa pakinig yung sinasalita ng bulaang propeta. Tama. Napakaganda. Imaginin mo, lulusob ang bayang Babylonia, hindi madudurog at masisira ang bayang Jerusalem. Walang mangyayari sa kanila. Bakit? Dahil yun daw ang salita ni Amang Yahweh. Napakagandang digin, tama. Sabi ko nga sa inyo, ang mga aral na maririnig ninyo ay magpapakiliti ng ating mga tenga. Gusto natin yung naririnig natin. Bakit? Ito ang gusto nating mangyari sa buhay. Pero, ito ba yung gusto ni Amang Yahweh nung panahon ni Jeremiah? Hindi. Ang sabi ni Amang Yahweh, sabihin mo sa kanila, Jeremiah, lisanin nila ang Jerusalem dahil ipapasunog ko ang Jerusalem. Iiwanang wasak ang Jerusalem. Yun ang salita ni Amang Yahweh kay Jeremiah. Pero ang salita ng mga bulaang propeta, hindi mangyayari mga ito, mahal tayo ni Amang Yahweh. O ayan. Mapagtatanto ninyo mga kapatid ko, tandaan nyo palagi, na kapag papakiliti sa tainga ang mga bulaang aral. Paano yun ito maunawaan na hindi galing kay Amang Yahweh? Kung ang salitang ipinapaunawa sa atin ay taliwas doon sa sinasalita nila. Ano po? Ano ang kanilang sinasalita? You are saved and you will always be saved. Ayan. Abay, pabor sa atin yan, di ba? Ibig sabihin, hindi na natin kailangan pang gawin ng kautusan. Pwede mo nang kainin ang lahat. Ayan. Bakit? Ang bawal lang kainin, yung kainin dito, yung huwag mong aasawahin yung mga mahal mo sa buhay. Yun ang ibig sabihin nito. Di ba napakagandang aral? Gusto mo yung aral? Bakit? Abay, makakalibre ka sa pagkain mo. Bakit? Mas mura ang baboy kaysa sa baka. Pwede mo nang ulamin yung mga murang mga mabibiling mga isda. Lahat pwede mong kainin. Basta pumasok sa bibig. Tandaan mo yung mga aral na yun, kapatid ko. Ano po? Sabi niya dito, Micah chapter 2 verse 11. Micah chapter 2 verse 11. Ito pa ang sinabi sa Micah. Micah 2:11. Kung ang isang taong lumalakad sa espiritu ng kabulaanan ay nagsisinungaling na nagsasabi, ako'y manghuhula sa iyo tungkol sa alak at matapang na inumin, siya nga'y magiging propeta sa bayang ito. Now, ano raw ang kahalintulad ng bulaang propeta? Siya daw ay kahalintulad sa isang lasing na nagsasalita. At ikaw naman na nakikinig, gusto mo yung sinasalita ng lasing. Yun daw ang kahalintulad ng bulaang propeta. Kasi yung mga aral na maririnig ninyo ay walang kabuluhan. Nanggaling nga lang daw sa kahalintulad niya ay lasing na maraming sinasalita, walang kabuluhan. Now, alam niyo naman ang lasing. Kapag ang isang tao ay nalasing, abay, ang daming mga sinasalita. Ganito raw ang bulaang propeta. Walang bearing, walang katotohanan. Kaya mag-ingat kayo mga kapatid ko sa mga aral na naririnig ninyo. Bakit? Kasi darating ang mga tunay na aral pero baka hindi nyo ito pansinin. Kaya pag may dumating na ibang aral, baka ito yung mapansin ninyo. Nang dumating ang ating Rabbi Yeshua dito sa lupa, ganun ang kanyang naramdaman. Kaya sabi niya dito sa John chapter 3 verse 19, ito ang sinabi ng Rabbi. Ang kahalintulad ng ating aral ay katulad din ng Rabbi nung siya'y narito sa lupa. Siya'y nangangaral sa kaligtasan ng Ama. Pero marami bang nanampalataya? Tingnan natin dito sa verse 19. Ito ang kahatulan. Naparito ang ilaw sa sanlibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat masasama ang kanilang mga gawa.
ang kahalintulad daw ng panahon natin ay ang panahon ng Rabay nung siya dumating dito sa lupa. Naparito daw siya bilang ilaw ng sanlibutan. Pero mas ginusto daw ng tao ang kadiliman. Bakit? Halos walang nanampalataya sa kanya. Ganito rin ang ating panahon. Ipinapangaral natin ang mabuting balita, pero kung mapapansin ninyo, sa panahon at kwento ng Sacred Name Believers sa Pilipinas, subukan yung ikumpara ang bilang natin sa bilang ng mga ibang mga relihiyon o sekta sa Pilipinas. Wala tayo sa kalingkingan. Nasa dulo palagi tayo sa bilang. Bakit? Dahil katulad din ito ng panahon ng Rabay, na huwag niyong sabihin na tayo ay nagkulang sa pangangaral. Ang dami na nating napangaralan. Tama, mali? Yes. Maraming nakakakilala sa atin na tayo Sacred Name Believers. Yes. Maraming nakakaalam na tayo hindi kumakain ng mga pagkain na kinakain nila. Marami ang nakakilala sa atin na tayo nangingilid ng araw ng pagsamba na Sabado, hindi Linggo. Pero may mga sumunod ba sa ating mga kapatid, mga mahal sa buhay? Wala po. Mabibilang sa ating mga daliri ang nananampalataya. Sa akin na lang, dahil malaki din naman yung aking tinatawag na mga kamag-anak, malaking pamilya din. Sa pamilya ng aking ama at sa pamilya ng aking ina. Pero, may sa sarili ko ang pamangkin. Alam nila yung aking pananampalataya. Pero walang gustong manampalataya. Bakit? Dahil hindi nila gusto ang kanilang naririnig na aral. Bakit? Hindi nila maiwanan yung kanilang buhay. Yun ang katotohanan. Mismong kapatid ko sa laman, ay hindi mananampalataya. Bakit? Dahil hindi niya maiwanan ang kanyang dating buhay. Alam kong ganun din sa inyo. Ano po? Mas gusto nila yung aral na nakapagpapakiliti ng kanilang mga tenga. Bakit? Dahil ito yung kanilang buhay. Hindi nila tatanggapin yung aral na ang daan ng buhay ay makitid at makipot. Hindi nila tatanggapin ang aral na ang para sa ikakasama at pahamak ng kanilang kaluluwa ay maluwang ang daan. Hindi nila tatanggapin yung aral na yun. Bakit? Dahil hindi ito yung kanilang gustong aral. Hindi ito yung kanilang gustong buhay. Maraming bawal. Kaya nung panahon ng Rabay, sinabi niya, marami ang hindi mananampalataya. 20. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw. Sa mga ayaw sumunod sa kautusan ng Ama, ayaw nila ng aral na makapagliligtas lamang sa kanila ay ang pananampalataya sa bugtong na anak ng Ama at sa pagsunod sa kautusan ng ating Amang Yahweh. Hindi nila gugustuhin ng ganong aral. Bakit? Ulitin ko. Dahil hindi ito ayon sa kanilang nakagisnang buhay. Kaya sabi niya, datapwat ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang mahayag na ang kanyang magawa ay ginawa sa Ama. Pero sa mga gustong magkaroon ng buhay na walang hanggan, sila yung nabibiyayaan, sila yung binibigyan ng Ama ng pangunawa para maunawaan nila ang kwento na kanilang naririnig. At alam natin na mabibilang lamang sa daliri ang mabibigyan ng ganitong pangunawa. Kaya sabi dito sa Pangalawang Pedro chapter 2 verse 1. Pangalawang Pedro chapter 2 verse 1. Kaya hindi na po bago. Ano po? Na maski mangaral tayo ng mangaral sa ating mga mahal sa buhay, hindi nila tatanggapin ang aral. Bakit? Hindi ito yung buhay na kinagisnan nila at ayaw nilang iwanan yung kanilang dating buhay. Ang sarap ng buhay nila. Sa tingin nila, maayos sila. Sa pangunawa nila, maayos sila. Hindi nila alam. Inihahanda ng Ama ang peligro sa buhay nila. Kung hindi man sa buhay na ito, sa araw ng paghuhukom, ibibigay ang hatol sa kanila.
Kaya sabi dito sa pangalawang Pedro chapter 2 verse 1, ngunit may nagsilitaw din naman sa mga bayan na mga bulaang propeta. Sino daw? At saan magmumula yung mga bulaang propeta? Galing daw sa bayan, meaning galing. Yung iba sa atin ay nasa loob ng pananampalataya. Ouch! Maalala ko na naman, yung mga kapatiran natin na nangawala sa pananampalataya, sila din yung nagsasabi na huwag silang sumama sa ating assembly, sa assembly ng rabbi. Bakit? Dahil sasabihin nila, hindi yun ang tunay na pananampalataya. Sila yung mga magsasabi din. Kasama sila sa magiging bulaang propeta. Kasama daw sila. Kaya mag-ingat ka, kapatid ko, na yung dating kapatid mo noon na tumalikod sa pananampalataya, baka guyuhin ka din na sabihin, kapatid ko, kaya ko iniwanan yan dahil ganito. Kasama ka na doon sa mga magsasabing tumalikod sa pananampalataya. Na gaya naman sa inyo magkakaroon ng mga bulaang guro, gaya din naman sa inyo, meaning sa loob mismo ng kanyang asimbliya, magmumula ang bulaang guro. Kaya, alam niyo po, tayo nagbabantay. Dahil baka may pumasok na mga magsisabing sila kapatiran natin at magsisipasok ng maling aral. Bantayan po ninyo, lalo't kay mga kapatid sa pananampalataya, mga deacon at mga pastor. Bantayan ninyo ang mga aral na naririnig ng ating mga kapatiran. Huwag na huwag kayong basta magpapasalita ng mga ngaral sa harapan. Baka ibang aral yung marinig nila, na instead na maging magkasundo, yung mga makakarinig ay magkakaroon ng hidwaan at pagkakampi-kampi dahil iba yung aral na narinig nila. Saan magmumula yung mga bulaang guro? Sa atin mismo, sa loob mismo sa bayan ng Israel nung panahon nila. Sa mismo mga nananampalataya. Na magpapasok sa lihim ng mga makapapahamak na mga hidwaang pananampalataya. At itatatwa pati ang rabay na bumili sa kanila na magtataglay sa kanilang sarili ng madaling pagkabahamak. Itataglil pa ang rabay. Meaning hindi nila kikilalanin ang rabay. Nangyari dito sa Amerika. Tunay na nangyari ito sa Amerika. Dati silang mga masasabing mga kapatiran. Sila pa yung mga masugid na tagapangaral. Sila pa yung masugid na gustong matuto. Sila yung laging nag-aaral. Kapag katapos ng Sabat, balitaktakan yan. Matagal na balitaktakan sa pag-aaral sa Biblia. Pero nang natuto na sila sa kanilang pangunawa, tumalikod sila. At sinabihan pa, na ang araw ng pagsamba ay hindi na araw ng Sabado, kundi ang ikapitong araw. At kahit anong araw ay pwedeng maging Sabat. Nangyari dito sa Amerika. Ano po? At sinasabihan pa nila na ang ating rabay namatay hindi lang sa atin, kundi namatay siya para sa kung ano pa pang mga dahilan na sinasabi nila. At sinasabi pang ang rabay ay hindi totoong rabay. So marami silang mga ipinaliwanag na kwento na nung una, sasabihin mo na, kasama sila sa pananampalataya. Pero nagpasok ng ibang lihim na magiging simula ng hidwaan sa pananampalataya. Hindi kinikilala ang rabay at the end of the day. Dahil hindi totoong ang rabay daw ang namatay sa tulos. So marami ang ganitong mga aral na maririnig natin. At baka ito'y manggaling pa sa ating mga kasama sa pananampalataya. Huwag naman sana. Ano po? Bantayan natin ang ating mga kapatiran. Bantayan natin ang ating asimblya. Lalong-lalo na kayong mga deacon, kayong mga matatanda na sa pananampalataya. Ano po? Verse 2. At maraming magsisisunod sa kanilang mga gawang mahahalay na dahil sa kanila ay pagsasalitaan ng masama ang daan ng katotohanan. Nang dahil daw sa kanila, yung mga makakakita na naghahanap ng katotohanan, baka malihis ng landas. Bakit?
dahil sa masamang ginagawa nila. Meaning mapupulaan ang asimblya dahil sa gawa mismo ng kanyang membro na kanyang maling akal. Ang nangyari ganito ang mangyayari sa ating panahon. Kaya nasulat na ang manatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas. Masasala ang tunay na mananampalataya. Tayo ay anong tawag dito? I-prove. Tayo ay tutuusin kasama sa ganitong mga pagtutuos. Yung mga aral na maririnig, hindi lang sa hirap ng buhay tayo tutuusin. Hindi lang sa hirap ng mga pangangailangan tayo tutuusin, kundi tayo din ay tutuusin kung hanggang saan ang ating pangunawa sa parating mga salitang ating naririnig mula sa rabay. Kaya dapat lamang po na mahusto ang ating mga pangunawa sa aral ng rabay. Kaya dapat lamang po na tayo ay huwag tumigil sa pag-aaral sa salita ng Ama. Hindi po dapat magkulang at magkaroon ng puwang yung aral na naririnig natin. Dahil baka ito maging dahilan sa kakulangan natin sa pangunawa. Baka may makarinig tayong aral na bulaang aral, agad tayong tumalima. Huwag naman sana. Ano po? Huwag naman po sana. Deuteronomio chapter 32. Devarim chapter 32. Ito ang sabi na paalala ni Moses nung panahon po niya. 32:46. Sabi niya dito, at kanyang sinabi sa kanila, ilagak ninyo ang inyong puso sa lahat ng mga salita na aking pinatutuhanan sa inyo sa araw na ito. Ito rin ang aking hinihingi sa bawat isa sa inyo na nakarinig sa aral, na bautismuhan sa tunay na pangalan, at nakarinig ng tunay na doktrina at aral mula sa rabay. Yung kautusan ng Ama, yung patutuo ng Ama. Ang patutuo ng Ama yung ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Yung aral ng Ama, ang kanyang mga salita. Nung sabi ni Moses, ilagak ninyo ang inyong mga puso sa lahat ng mga salitang ito. Bakit? Inyong inyong iuutos sa inyong mga anak. Bakit? Upang isagawa ang lahat ng mga salitang ito ng kautusan. Bakit? Sapagkat ito'y hindi hamak na bagay sa inyo, sapagkat inyong kabuhayan. Sabi ni Moses, ito'y hindi hamak na bagay. Bakit ito'y inyong buhay? Buhay dito sa lupang ito at buhay sa araw ng pag-uukom na ibibigay sa atin na buhay na walang hanggan. Ilagak ninyo, meaning huwag niyong kalimutan. Lagi ninyong alalahanin yun ang sinasabi ni Moses. Huwag niyong kalimutan ng aral. Ituro ninyo sa inyong mga anak. Mamalagi kayo sa aral na narinig ninyo. Huwag niyong tatalikuran. Kaya sabi dito sa Kawikaan, Proverbio chapter 3, ito ang sabi dito sa Kawikaan, doon sa narinig ninyong kautusan at aral ng ating Ama. Proverbio chapter 3, verse 1 to 4. Verse 21 to 24. Anak ko, huwag silang mga hiwalay sa iyong mga mata. Yung mga aral na maririnig mo, na sinalita doon sa Devarim na sabi ni Moses, na ituturo mo sa iyong mga anak, na ilalagak mo ang iyong puso, meaning huwag mong kalilimutan. Sabi dito sa Kawikaan, huwag silang mga hiwalay sa iyong mga mata. Huwag mong ihiwalay daw sa mga mata mo. Meaning, lagi mo siyang binabasa. Lagi mo siyang naririnig. Lagi mo siyang naaalala. Ingatan mo ang magaling na karunungan at ang kabaitan. Mag-ingat ka sa karunungan. Ingatan mo yung karunungan na narinig mo because this is for you. Hindi ito mananakaw. Hindi ito isang bagay na mananakaw ng kahit kanino. Ito'y ipinaunawa sa iyo sa Ama. Mula sa Ama. Ingatan mo. Meaning gawin mo. Huwag mong hayaang mawala. Huwag mong hayaang malimutan mo.
Sa gayoy, magiging buhay sila sa iyong kaluluwa at biyaya sa iyong liig. Magiging buhay sila, meaning ibinubuhay mo, ginagawa mo. Hindi siya patay. Hindi mo siya nakakalimutan. Ginaganap mo. Dahil ito'y buhay mo. Hindi mo siya kinakalimutan. Ano po? Kung magkagay, lalakad ka ng iyong lakad na tiwasay at ang iyong paa ay hindi matitisod. This is the way how you live. Hindi ka matitisod daw, hindi ka magkakasala. At magiging maayos daw ang iyong buhay dito sa lupa. At alam mo, na sa araw din ng paghuhukom, magiging maayos din ang ibibigay sa iyong hatol. Bakit? Buhay na walang hanggan ang ipapaubaya sa iyo ng Ama. Pagka ikaw ay nahihiga, hindi ka matatakot. Oo, ikaw ay mahihiga at ang iyong tulog ay magiging mahimbing. It is true. Bakit? Dahil kampante ka na ang kamay ni Amang Yahweh ay nagbabantay sa iyo. Ang mga anghel ng Ama ay sumasalikop sa iyo. Bakit? Nananatili ka sa kanyang aral. Hindi ka tumatalikod, hindi mo pinababayaan. Kaya sabi dito sa John chapter 15 verse 4, ito naman ang sinabi ng rabbi nung panahon niya sa kanyang mga alagad na nananampalataya sa kanya. And I pray, ganito tayo. John chapter 15 verse 4. John 15 verse 4, sabi niya, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na di makapagbubunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin, ay hindi kayo magbubunga. Sabi ng rabay, manatili kayo sa akin. At ako'y mananatili sa inyo. Now, yun ang kondisyon. Manatili kayo sa akin, sabi ng rabay, at mananatili ako sa inyo. Ingatan niyo ang aking kautusan at iingatan ko kayo. Ibuhay ninyo ang aking kautusan, sabi ng rabay, at pagpapalain ko kayo. Now, kung kabaliktaran ng gagawin mo, at talikuran mo ang aking kautusan, tatalikod din naman ako sa iyo. Iiwanan mo ang kautusan, iiwanan din naman kita. Pabayaan mo ang kautusan, pababayaan din naman kita. Yun ang kabaliktaran ng sinabi ng rabay. Ano po? Kaya mga kapatid ko, ingatan po natin ang mga aral na naririnig natin. Tuusin natin kung ito'y galing sa Ama. Sabi nga sa ibang salita, prove. Tuusin bawat espiritu, sabi niya kanina doon sa Pedro. Manatili tayo sa rabay mga kapatid ko. Ano po? Roma chapter 12 verse 9. Roma chapter 12 verse 9. Ito naman ang sabi ng Apostol Saulo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma. 12 verse 9. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Manatili ang pag-ibig. Bakit? Ito ang pinakasentro ng kwento ng aral ng rabay. Pag-ibig mula sa Ama. Pag-ibig ng rabay. Dahil namatay siya sa tulos dahil sa atin. Pag-ibig ng Ama dahil ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Pag-ibig yung sentro ng kanyang kwento. Kaya sinasabi ng rabay, ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kaya ganito rin dapat ang maunawaan natin. Ganito rin dapat ang maibahagi natin sa ating mga mahal sa buhay at mga kapatiran. Pag-ibig. At gusto nating silang lahat ay maligtas, katulad din ng kagustuhan ng Ama at ng rabay na tayo ay maligtas. Kaputan ninyo ang masama, makisanib kayo sa mabuti. Huwag kayong makinig sa mga maling aral. Huwag kayong makinig sa mga bulaang propeta. Huwag kayong makipamuhay ng masama. Huwag niyong tatalikuran ang salita ng Ama. Huwag kayong magkaroon ng pangingiliti ng tenga para talikuran ninyo ang aral na narinig ninyo. Ano po? Kaya sabi dito sa unang Korinto, chapter 15. Unang Korinto, chapter 15. Chapter 15, verse 58.
15:58, ito pong sabi dito. Kaya nga mga kapatid kong minamahal, ayan, kahit na anong marinig ninyo, kahit na anong mabasa ninyo, kahit na anong mapanood ninyo, mga minamahal, sabi niya, kayo'y magsitatag. Huwag kayong makilos. No po? Kung ang mga mahal natin sa buhay hindi mananampalataya dahil mas gusto nilang kanilang buhay sa ngayon na taliwas sa mga aral na ibinibigay natin sa kanila dahil ito'y hindi nakapagpapakiliti ng kanilang mga tenga. Okay, mga kapatid ko, wala po tayong magagawa. Ang magagawa lang po natin ay ipagdasal sila na sana maawa si Amang Yahweh at ibahin yung kanilang mga salubin. Other than that, wala po tayong magagawa. Hindi po natin sila pwedeng pilitin. Kaya instead na tayo ang maguyo nila o kanilang masama sa kanilang maling mga aral na pinapakinggan, tayo ay maging magpakatatag. Sabi niya, kayo'y magsitatag, huwag makilos. Na laging sumasagana sa gawa ng Mesyas, ipagpatuloy daw natin ang pagganap sa mga aral na narinig natin. Ipagpatuloy daw natin ang mga kautusan at mga patutuon na ipinaunawa sa atin ng ating Ama. Ibuhay daw natin ang mga salita ng ating Rabbi Yeshua. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Mesyas. Alam daw natin na ang ginagawa natin na may bearing balang araw. Alam daw natin na may patutunguhan ang ating mga ipinagpapagal. Alam daw natin na balang araw, tayo'y may inihandang lugar na dadalhan ng Rabay balang araw. Tandaan po natin ang kwento, proving time of our faith is coming. Tutuusin ang ating mga pananampalataya at mga pangunawa. Ipapamalita ang bulaang mga aral. Maririnig natin ang mga bulaang mga salita. Pero sana, manatili po tayo sa ating pananampalataya. Filipos chapter 4 verse 8. Filipos chapter 4 verse 8. Ito po ang sabi niya. Katapos-tapusan mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, yung mga bagay na narinig natin mula sa Rabay, that is katotohanan. Yung mga aral na ating mga narinig, yung mga salita ng Ama, yung mga kautusan, yung mga patutuo, yun ang katotohanan. Kaya sabi ng Apostol Saulo, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, ibuhay natin ang salita ng Ama. Anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Ito daw ang ating iisipin. Ito daw ang ating huwag kalilimutan. Ito daw ang ating ibubuhay. Para saan? Para sa ikaluluwalhati ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Tandaan po natin ang kwento. Namatay po siya sa atin. Dahil sa atin. Nagtiis siya sa tulos. Naghirap siya sa tulos. Dahil sa pagmamahal niya sa atin. Huwag sana tayong manghinawa, At huwag tayong magpadalos-dalos. At huwag tayong makarinig at magkaroon ng pagkati ng tenga o yung pangingiliti ng tenga at iiwanan natin ang ating tunay na pananampalataya. Huling talata ko po mga kapatid dito sa Pangalawang Korinto chapter 2 verse 15. Pangalawang Korinto chapter 2 verse 15. Datapwat, Pangalawang Korinto, I'm sorry. Pangalawang Tesalonica. Pangalawang Korinto, ang layo ko naman. Pangalawang Tesalonica, chapter 2, verse 15. Kaya nga mga kapatid, kayo'y mangagpakatibay at inyong panghawakan ang mga aral
na sa inyo'y itinuro na wala kayong excuse. Hindi po nagkulang ang rabay sa pagbibigay ng aral. Halos araw-araw po ay may aral ang rabay. Bible study, women's ministry, men's ministry, serbisyo maghapon sa ating mga kapilya. Abay mga kapatid ko, wala kayong excuse. Wala kayong panahon para magkaroon ng kati sa tenga para talikuran ang aral na narinig ninyo. Wala kayong excuse para talikuran ang salita ng Ama na narinig ninyo at mapapalitan ng ibang aral. Wala kayong excuse na sabihin ninyo nakalimutan ninyo ang aral. Kung makakalimutan nyo ang aral dahil ito'y kinalimutan nyo. Kung tumalikod kayo sa pananampalataya dahil kayo ang may gusto na magkaroon ng makating tenga. Kung tinalikuran niyo ang pananampalataya, kayo ang may gusto. Dahil kayo ay nakarinig ng ibang mga aral. Mga kapatid ko, sabi ni Apostol Saulo, magpakatibay at inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo'y itinuro, maging sa pamamagitan ng salita o ng aming sulat. Sa aking pangangaral na ibinahagi ng rabay o pag kayo nagbabasa ng Biblia, alinman sa dalawa ay inyong panghawakan dahil ito'y salita, kautusan at patutuo ng ating Rabay Yeshua HaMashiach. Mga kapatid ko, I pray na tayo po ay natuto sa aral na ibinahagi ng rabay. I pray na tayo po ay lalong nagkaroon ng katibayan sa pagbabantay ng ating pananampalataya. Bantayan natin ang ating mga anak, bantayan natin ang ating mga mahal sa buhay, lalong-lalo na kung sila po ay nai-expose sa mga ganitong mga aral na hindi ayon sa salita ng Ama. Marami ang maririnig na aral na hindi mula sa ating Ama. Ito'y mga bulaang aral dahil marami ang bulaang mga aral. Pero sana po tayo ay magkaroon ng discernment at pangunawa at tayo man at kailanman tayo ay hindi dapat malito at hindi dapat maguyo at magkaroon ng pangingiliti ng tainga at tatalikuran natin ang aral na ating narinig at nabasa. Pagpatuloy po natin ang ating pananampalataya sa ating Ama at sa ating Rabay Yeshua HaMashiach. At alam ko, tandaan natin, dahil alam natin ang kwento, pag tayo po ay nanatili sa ating Rabay, siya din naman po ay manatili po sa atin. Ang kapatid ko, salamat po sa aral na ibinigay ng Rabay at salamat po sa inyong mga pagkikinig. Mabuhay ang ating Amang Yahweh. Mabuhay ang ating Rabay Yeshua HaMashiach. Salamat po sa inyo lahat mga kapatid at sana tayo po ay may natutunan sa aral na ibinahagi ng Rabay Yeshua HaMashiach. Salamat po sa inyong lahat mga kapatid ko. Magandang tanghalian po sa inyong lahat at magandang gabi po dito sa bansang Amerika. Salamat po. Purihin ang ating Amang Yahweh. Purihin ang ating Rabay Yeshua HaMashiach. Hallelujah. Shalom, shalom. Hallelujah. 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 Hallelujah po.